kayo nakikipagdebate. Pagkakakilanlan po ba iyan ng pagiging sa Diyos? Alam nyo kapatid, kahit ayaw mo makipagdebate, pagka dinidebate ka, hindi naman pwedeng hindi ka kikibo. Halimbawa kayo, sinabi magnanakaw yung anak nyo, papayag kayo? Ba hindi? Sinabi magnanakaw yung anak nyo, anong gagawin nyo? Makikipag-away. Kayo pala away pa, ako debate lang eh. O yun kapatid. Halimbawa, may sinasabing mali tungkol sa'yo, o tungkol sa mahal mo sa buhay, o tungkol sa Diyos. Kasi, pag halimbawa, pinagsabihan yung asawa mo, ganon. Eh, lalaki ka, mahal mo yung asawa mo. Sasagot ka agad eh, hindi ba ganon? Oh. Eh kung yung anak mo, yung asawa mo, mahal mo sa buhay, pag pinagsabihan ng hindi tama tungkol sa kanila, magsasalita ka at makikipagtalo ka dun sa nagsasabi. Kayo lumagay sa lagay ko, mahal ko yung Diyos na kinasampalatayanan ko. Eh may nagtuturo kontra sa kanya, kikibo ba ako o hindi? Eh kaya si Kristo hindi nakapigil eh. Si San Pablo hindi nakapagpigil eh. Nang may mga nagsasabi ng mali tungkol sa Ama at sa kanilang itinuturo, anong ginawa ni Pablo? Pakinggan nyo sa 9:29 ng Gawa. Basa. Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Grek-Hudyo, datapwat pinagpipilitan nilang siya'y mapatay. Nyo? Nakikipagtuligsaan si San Pablo eh. Ang mga apostol, kaya po yung sinasabi, hindi raw tama yung nakikipagdebate. Kaya ka lang hindi nakikipagdebate siguro dahil wala kang sasabihin. Ba? Kumbaga sa barilan, kaya hindi ka nakikipagbarilan, wala ka kasigurong bala o kaya may baril ka man, plastic. Diba ganun yun? Pero kung talagang nakikita mo, meron kang masasabi, ba't naman hindi ka makikipagdebate? Pagtatanggol mo lang naman yung totoo. Alam nyo nga, sabi nga ng Supreme Court, bayaan silang magdebate, sabi ng Supreme Court. Sapagkat ang debate ka, ang nagpapaninga sa namamatay na baga ng katotohanan. Tanyo? It fans the dying ember of flame of the truth, sabi ng Supreme Court. So, pabayaan ka magkaroon ng free market of ideas sa bansang Pilipinas, bayaang magkatwiranan ng mga relihiyon, wag lang silang gagawa ng masama. Sabi ng Supreme Court. Miski ang Supreme Court ng Pilipinas, hindi bawal ang debate. Tingnan sa korte, debate ng debate araw-araw. Sa Senate, debate rin ng debate. Nakikipag-debate kami. Sa pag hinihingi po ng pagkakataong, ipagtanggol namin yung katotohanang nasa Biblia. Ang totoo nga, ang Panginoon Kristo nakipag-debate rin. Si San Esteban nga namatay sa debate eh. Kung hindi sila manalo kay Esteban, pinagbabato si San Esteban. Basahin natin ang Gawa, Kapitulo 6. At si Esteban, na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan, ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Datapwat nagsitindig ang ilan sa nanga sa sinagoga, na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino, at ng mga Sireneo, at ng mga Alejandrino, at ng mga taga-Cilicia, at taga-Asya, na nakipagtalo kay Esteban. Nakipagtalo sila kay Esteban. Ano nangyari? At hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Si San Esteban nakipagdiskusyon eh. Hindi nila matalo. Ano ginawa kay Esteban? Sa Kapitulo 7. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Pinatay nila si Esteban sa bato dahil sa debate. Eh kung masama ang debate, di sana hindi pinayagan ng Panginoon si Esteban makipagtalo. Pero pinayagan siya ng Diyos dahil ipinagtatanggol ni Esteban yung katotohanang itinuro ni Kristo sa kanila.